Magandang araw mga mi! Panibagong araw, panibagong problema na naman nga sa kung ano ang uulamin. Pero ngayong araw na ito, hayaan niyo akong i-share sa inyo kung paano ako gumawa ng lumpiang Shanghai na aking pa-order. Lahat po tayo ay may iba-ibang paraan kung paano gumawa ng Shanghai. Itong ipapakita ko po sa inyo ay aking version naman ng lumpiang Shanghai. Katulad po ng dati, nasa screen naman na po kung ano yung mga inilalagay ko. Panoorin na lang po natin ng mabuti. Kaunting kaalaman, alam nyo ba na ang lumpiang Shanghai pala ay isang uri ng appetizer? Kaya naman po pala mga mi, pag merong handaan ay ganang-gana tayo para mag-sharon ng Shanghai. Isa nga ito sa staple na pagkain sa ating mga handaan. Pag walang Shanghai, parang ang nakakalungkot ano. Pag meron nga pala akong pa-order ng Shanghai mga mi, at least 2 to 3 days before sana. Yung mismong time na kailangan nyo ito. Sa video na ito, makikita nyo kung paano ako magbalot ng Shanghai. Ginugupit ko lang yung parehong dulo at ginagawa ko lang sukatan yung aking sangkalan. Tinakpan ko na yung mukha ko mga mi para hindi kayo ma-distract at panoorin lamang kung ano yung ginagawa ko. Mabalik tayo sa kung may mag-order sa akin ay kailangan 2 to 3 days before nyo kailangan. Kasi nga, ang paggawa ko ng Shanghai ay ibinababad ko muna ito ng overnight. Sa pangalawang araw ay ibabalot ko na ito. After kong mabalot ay i-freezer ko naman ito kasi pag naka-freezer yung ating Shanghai bago natin ipirito, mas makakasiguro tayo na malutong ang ating pabalat. Aminin nyo naman mga mi, mas nakaka-appetite nga kung mas malutong yung ating Shanghai. Meron nga po pala akong tips sa inyo mga mi. Yung iba po ba dito pag nagluluto ng Shanghai ay parang ang bilis nitong masunog? Yung para pong mga pabalat natin ay nangingitim agad tapos yung mantika ay ang dami ding itim-itim. Sa tagal ko pong gumagawa ng Shanghai, napansin ko po na dahil lang ito sa mantikang ginagamit natin. Kung ang iba po, ang mga ginagamit na mantika ay yung malinaw na kung tawagin sa palengke, ako po ay yung mantikang labo. O yung tinatawag po natin na palm oil o yung mga vegetable oils. Sa katagalan po kasi ng panahon na ako'y gumagamit ng mga ganong mantika, napansin ko po na kapag malakas ang apoy ay agad niya talagang nasusunog yung ating mga Shanghai. Ngunit pag ako ay gumagamit ng vegetable oil, kahit po malakas siya sa unang salang, ay hindi naman po niya nasusunog kaagad yung ating Shanghai. Malaking factor din po kasi ang naitutulong ng unang salang na malakas ang inyong apoy. Kasi nga po, hindi po magsasagi yung ating mga Shanghai. Hindi ko rin po alam mga mi kung talagang naiintindihan nyo yung explanation ko. Pero base po sa aking experience sa matagal ko ng pagluluto ng Shanghai, yun lamang po ang aking mga napansin. Isa nga rin pala sa dahilan kung bakit hindi nangingitim ng sobra yung ating mga Shanghai ay dahil po sa cornstarch. Sa paglalagay naman po ng cornstarch ay 5 kutsara sa 1 kilo ang ginagawa ko. Sa pabalat naman, mas pinipili ko po yung maghapon ng nasa palengke kaysa po sa bagong-bago. Mas mahirap po kasing himayin ito. Kapag bagong luto po kasi ay malambot na malambot pa ang ating pabalat compare po sa maghapon ng naka-stay sa ating mga palengke. At yun na nga mga mi, sa puntong ito ay tapos na akong magprito ng lahat ng Shanghai. Yang 2 bilao po na yan ay binibenta ko ng 1.5. Bali po nasa 100 pieces siya pag hindi pa napuputol. Sana nagustuhan niyo po ang video na ito. Please like and share. Bye!